We shine a light on a landmark development, one that literally promises to bring light where it matters most. Ang pinakamalaking power distribution utility sa Davao ay lulusong na sa magandang isla ng Samal. Nagdadala ng maaasahang kuryente para sa komunidad at bagong pag-asa para sa mga MSMEs na siyang haligi ng island economy. Ako si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business. Sa unang tingin, postcard perfect ang The Island Garden City of Samal. Pero kasabay ng paglago ng turismo, pagdami ng negosyo at paglaki ng populasyon, tumataas din ang demand sa isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng isla, ang kuryente. Dito po kasi sa Samal Island, mamamatay ng halos 4 na oras, 5 oras, tapos yung epekto, yung pag-aaral. Siyempre, pag may klase, biglang namamatay ng kuryente, uwian na. Ano yung epekto po? So, number one, sa edukasyon, yung po sa mga paaralan. Hospital. Walang pumapasok na hospitals kasi nga hindi stable yung kuryente. How about yung mga business establishments? Anong epekto po sa kanila noon? Additional na ano sa kanila, expenses. Kasi nga, Gastos. diesel. Lalo na ngayon, nagmahal. Para sa maraming micro, small, medium enterprises o MSMEs, dagdag gastos at mas mababang kita ang kapalit ng hindi maaasahang serbisyo ng kuryente. Yung mga karinderya natin, yung mga small cafes, minsan din yung mga tourist enterprises din natin, nahihirapan talaga sila pag nagba-burn out. Kasi nga, malaki yung cost nila, no? Kasi they have to secure generator sets and of course yung gas nila. Katulad na lamang ng restaurant owner na si Maria Florence. Taong 2013 nang simulan niya ang kanyang restaurant business sa Samal Island. Pero habang lumalaki ang kanyang negosyo, lumalaki rin ang epekto ng hindi stable na supply ng kuryente. Pag restaurant kasi, you need to stock. Kailangan mo ng stable sana na kuryente. Nagkuha ako ng genset. But then, genset cannot suffice for the whole day of operation. Yung business mo, imbis na sana you have to move forward, either you go backward or you stagnant. Siguro, we can move forward kung mas maganda sana ang naging kuryente namin. Para kay John Antonio Tutor, isang businessman na nagpapatakbo ng hardware, printing at events-related businesses sa isla, direktang naaapektuhan ang mismong operasyon ng kanilang hanap buhay sa bawat power interruption. Nagpa-print kami ng malaking prints, like almost kahalati ng billboard. Naputol. So, saan yung materials? Wala, putol yun. You'll have to do it again. It takes hours to print that again. At sa isang tourist destination na heavily dependent sa online transactions at customer communication, malaking hamon din umano ang pagkawala ng signal tuwing power interruption. And receiving payments, syempre hindi namin ma-acknowledge agad. Online usually yung transaction. Pag walang wifi, so walang signal. So mahirap pag-acknowledge. Baka scammer kayo, ganun po. Nagpapasensya po kami kasi mahina ang signal. Sa ating modernong panahon, basic need ang kuryente. Pero sa ilan nating kababayan, isa itong pangarap. Gaya na lang ng hangarin ni Mayor Lemuel Reyes para sa mga kapwa Samelenyo. Unang-una, kaginawaan. Kasi nga, yung tubig namin dito, kasabay yung kuryente. Siyempre, pag walang kuryente, walang tubig. Sa pangunguna at pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga stakeholders, pumasok ang pinakamalaking power distribution company ng Davao na handang magpalawak ng serbisyo sa isla. For purposes of understanding, what is Davao Light? And what kind of role does Davao Light play in the lives of Davaoenos? Okay, so Davao Light is the electric power distribution utility that serves Davao City, Panabo City, the Island Garden City of Samal, and soon the whole of the province of Davao del Norte and Davao de Oro.
So basically, our role is to keep the lights on 24/7. No? As we expand to Samal, no, we bring stable power and reliable electric service to the Samaleños. I think that's something that they've been deprived of for so long a time. So one of the milestones in moving into this expansion is the submarine cable, as you mentioned. So we've recently energized that. This submarine cable will allow actually more capacity to be pushed to Samal and also stable power, because connecting Samal to the main grid of Davao City makes it more stable for the power. Sa pamamagitan ng kanilang inisyatibo, nagsimula ang mga hakbang tungo sa pagbuo ng mas matatag na sistema ng supply ng kuryente sa Samal Island. Isang matagal ng hamon na unti-unting nagbibigay ng pag-asa at mas maliwanag na direksyon para sa pag-unlad ng isla. Mula sa mga negosyanteng matagal na humaharap sa hamon ng hindi stable na supply ng kuryente sa Samal Island, unti-unti na nilang nararamdaman ang pagbabago sa kanilang operasyon. Sa pag-unlad ng isang lugar, mahalaga ang papel ng maaasahang supply ng kuryente, lalo na sa mga negosyong araw-araw umaasa rito. Tulad nina Maria Florence, John Antonio at Stephanie, nalilimitahan ang paglago ng kanilang negosyo dahil sa dalas ng power interruption sa isla. Anything that could help us is really a good welcome for us. Ang vision na namin is we can go bigger this time. We can serve more. At kahit papano, makakabigay na lang kami nung mga hindi namin na ibibigay. But if you notice, my restaurant has no ice cream. Before I have, nalulugi lang kami kasi nalulusaw lang. There were times na yung brownout or power outage natin could go for like 4 to 12 hours. Eh nangyayari kasi kapag nagbar-brownout, nawawala rin yung telco natin. So nawawalan tayo ng signal. What if may emergency? Ang pinakaano lang man talaga namin is stable electric. Kasi pag walang kuryente, walang tubig, walang internet, wala lahat. And knowing in our lives today, internet is the best na talaga. Cellphone talaga ang pinakakakambal ng buhay natin. Pero nitong taon, nagsimula na ang operasyon sa Samal Island ng pinakamalaking power distribution company sa Davao. Ang Davao Light ay isang subsidiary ng Aboitiz Power Corporation na ang layunin ay maghatid ng matatag, abot-kaya at maaasahang serbisyo. Bagamat nasa unang bahagi pa lamang ang operasyon, ramdam na ng ilang residente at negosyante ang mga unang pagbabago sa serbisyo ng kuryente sa Samal. Meron tayong yung poste ng Davao Light, papagitnaan po natin ng solar para mas maliwanag. Mula sa mga negosyanteng matagal na humaharap sa hamon ng hindi stable na supply ng kuryente sa Samal Island, unti-unti na nilang nararamdaman ang pagbabago sa kanilang operasyon. As a businessman, of course, as a citizen here sa Samal Island, of course, I feel relief kasi knowing Davao Light and their performance at Davao, wala naman akong say sa kanilang performance doon. In terms of power interruption, in terms of repair, maintenance, and everything, kita ko naman si Davao Light way back. It's like a dream come true for all of us, especially me. I've been combating this for like 13 years, even going 14 years. Kasi sabi ko, makakapagpahinga na lang kami into stocking. Ibig sabihin, makaka-stocks na kami na mas marami, na hindi kami natatakot na masisira. Pangalawa, we can offer more. Like what?
Yung mga cold beverages, halo-halo and all, especially, we can buy now yung mga machines na hindi kami takot na sisira. This is not a small thing for us. Malaking pagbabago, malaking ginhawa sa buhay. Especially our government, very supportive talaga sa change of electricity provider. Davao Light, I know na marami silang mga social responsibility. Parang may mga attachment sila sa mga tao po. Sumasalamin ang pagbabagong natatamasa ng mga negosyanteng matagal nang nakipagbuno sa paulit-ulit na power interruptions sa unti-unting pagtatag ng serbisyo na nagbubukas ng panibagong pag-asa para sa mas maayos na operasyon at mas malawak na oportunidad. Isang pagbabagong para sa kanila ay hakbang patungo sa mas maaasahan at mas maliwanag na kinabukasan. Welcome sa pinaka all-out and all-proud na fun run ngayong taon, ang Iron PH South Run. Bata man, matanda, barkada, o miyembro ng LGBT community, lahat kayo welcome dito. Kaya tara na, let's go all out and all proud. Dahil tapos na tayong tumakbo ng 5K, itutour ko kayo sa race village ng South Run. Bakit naisipan ni Aicha na makipag-partner at pasukin yung mga ganitong klase ng activity? We've known Iron PH po for the Paldo Run. So what we want is to serve the Filipino people our best-selling drinks. Paldo na naman sa Iron PH! Loot box yan eh! We participate here in Iron PH more than sa pagtakbo kasama yung mga kaibigan natin na part ng LGBTQ community. Siyempre, tumakbo rin tayo for the benefits of our Bagsakan farmers and the Benguet farmers. Talaga, alam ko, masaya maraming tao, maraming visibility. Sinusor Online, lagi kaming nakikipag-partner sa different institutions, different groups. And once na naging ka-partner namin sila, inuulit namin kasi nga we believe in the purpose of each partner that we have. Thank you, Iron PH! Thank you, Iron PH! Thank you, Iron PH! Paldo! Maraming salamat, iRunner, sa pagsama sa akin dito sa South Run. All out, all proud. Hindi lamang basta tulong pinansyal ang hatid ng scholarship programs para sa mga estudyante, kundi isa itong pinto na nagbibigay oportunidad sa kanilang mga pangarap. Sumaan po kami sa maraming period ng life na I think we had to give up different meals kasi hindi na po kaya that day. Gaano pa nga ba kahalagang isang pangarap? Mabilis man ang pagpapalit ng trends at uso, may mga kabataang mas pinipili pa rin ituon ang kanilang pagsisikap sa mas matibay na pundasyon ng tagumpay, ang kanilang edukasyon. My passion far exceeded theirs.
Batid yan ng 20 anyos na si Jasher, He became obnoxious to the government. isang Batanggenyang nangangarap maging guro. I've always been amazed sa mga public figures na magaling po silang mag-talk, and I wanted to be like them na magaling po mag-communicate or magsalita ng diretsong English. Sa panonood ng mga pelikula, nakuha ni Jasher ang hilig niya sa language. Kasi nung bata po ako, wala po kaming means na lumabas po sa kakain sa labas or kaya naman pupunta sa arcade, stuff like that. So ang bonding po namin together as a family is sama-sama po kaming manonood ng movies. Ang pangarap naman niyang maging guro, natural daw niyang nakahiligan, kahit musmus pa lamang. Natutuwa ako na nakikita ko po yung hilig niya, yung passion sa pagtuturo. Mas maigi ho na ang kukunin niyang kurso, yun talagang mahal niya pagdating ng panahon. Makikita yun eh. Bagamat supportive ang mga magulang ni Jasher sa kanyang mga pangarap, batid ng kanyang ina ang hirap ng karerang gustong pasukin ng anak at ang mga gastusing kaakibat nito. Yung sa akin, hindi ako nakatapos, hindi ako nagtapos. Yung struggle namin as a family, mahirap. Kasi kung dalawa po kami nagtatrabaho ng husband ko, di sana po, hindi ganun kahirap. Kasi dalawa kami magpo-provide eh. Sinubukan rin daw ng kanyang ama na mag-OFW, pero imbis na guminhawa, lalo raw silang kinapos. Yung kanya pong napasukan, hindi na po sila pinapasahod nung nag-pandemic. All my life po, especially as a kid, ang focus po talaga is lagi pong needs. Tumaan po kami sa maraming period ng life na I think we had to give up different meals kasi hindi na po kaya that day. Sa kabila ng kakulangang pinansyal, pilit itinaguyod ng mga magulang ni Jasher ang pag-aaral nilang magkapatid. Alam natin, ang education talaga, napaka-importante yun. Pag nagpamilya sila, yung mga anak nila ay hindi mararanasan kung ano po yung nararanasan nila ngayon na sa amin. Hindi po option sa akin tumigil. Magtatrabaho po ako habang nag-aaral. Kasi kung titigil po ako sa pag-aaral, mahihirapan po akong i-support yung family ko in the long run. Mabuti na lamang at isa si Jasher sa mahigit 4,000 college scholars ng pinakamalaking conglomerate ng bansa. Medyo umiyak po kami ni mama. Kasi syempre po yung parang bigat, natanggal na. Parang ngayon makakapag-college na, hindi na natin kailangan problemahin. Ngayon po, nandito na ako sa University of Batangas. Wala po akong binabayadan tuition and nakakakuha din po ako ng allowance every month na nakakatulong po sa school expenses. So ang SM College Scholarship ay isang programa na itinatag ng aming founder, si Mr. Henry C. Sr. At ang layunin talaga nitong ay mabigyan ng mga oportunidad ang mga kabataan na makapagkolehiyo. So SM Scholarship po yung pinaka nag-stand out sa akin kasi unlike other scholarships, hindi po siya conditional na kailangan magaling ka sa ganito, like magaling ka sa lahat para makapasok ka. Ang scholarship po ng SM is very true to their heart na ang goal is makatulong sa nangangailangan. Bukod sa scholarship, nakatatanggap din sila ng mga skills building seminar at character development courses. Sa tulong ng mga programang ito, mas naging kumpiyansa si Jasher na harapin ang mga hamon at abutin ang kanyang mga pangarap. Hindi na lang niya gusto maging teacher. Gusto raw niyang maging top-notcher at magka-PhD. When I add things to my goal list, I don't view it as a way to pressure myself, but instead, to motivate myself to strive harder. Sobrang proud po. Kasi nga po, sabi ko nga, yung scholarship na yon nakuha niya sa sarili niya pong sikap.
alam niya ang sitwasyon namin. Siya po ngayon naghanap ng paraan na hindi namin alam na meron siyang ginagawang way to help us. Sa buong Pilipinas, libo-libo ang mga estudyanteng mas napapalapit ang pangarap dahil sa suporta ng scholarship program na ito. Maging sa mga kabundukan ng Benguet, abot kamay na rin ni Jean ang inaasam na magandang kinabukasan. Ang gusto ko po, siyempre makapagtapos po talaga, tapos makahanap agad ng trabaho para maiahon ko naman po yung family ko sa kung ano po yung meron kanina. Hindi rin garantiya ng tagumpay ang edukasyon, pero hindi maikakaila na para sa maraming kabataang salat sa oportunidad, ito ang pinakamatibay na tulay para sa mas magandang kinabukasan, para sa kanya at sa buong pamilya. Kaya naman sa mahigit 40 taon, hindi humihinto ang foundation na ito sa pamamahagi ng educational scholarships sa libo-libong mga estudyante sa buong Pilipinas. Sa kasalukuyan, umabot na sa halos 5,000 ang mga nagtapos sa kolehiyo sa tulong ng SM Foundation. Samantala, mahigit 7,000 kabataang Pilipino na ang nabigyan ng suporta upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. So ang gusto lang talaga ni Tatang, ni Mr. Henry C. Sr. ay makapag-college kahit isa man sa bawat pamilya. Kaya niya inumpisahan itong scholarship program noong 1993 at hanggang ngayon patuloy pa rin itong programang ito. Granted na lahat nga sila ay matatalino naman. Siyempre, hinahanap din namin yung kayang tapusin yung programa nila. So, nandyan na yung pagiging determinado at hardworking. Natuwa naman kami na so far nakikita namin yan sa lahat ng mga scholars namin. Isa sa malapit ng gumraduate sa programa, ang 20 anyos na si Jean na kumukuha ng BS Information Technology sa Baguio. Actually, nung una po, ang gusto ko pa talaga maging photographer. Pero nung magka-college na po ako, yung looking sa mga trends, mga ganyan po, na-engganyo po ako sa IT. 3 taon ng scholar si Jean. Hindi na niya pinoproblema ang kanyang tuition. Meron din siyang monthly allowance para sa kanyang pamasahe at iba pang gastusin sa kolehiyo. Binibigyan ako ng tulong ng ibang tao. So dapat for me, gawin ko din po yung best ko para hindi ko sila ma-disappoint. Tapos para hindi ko din malose yung scholarship na pinaghirapan ko din po na yun. Tubong Benguet, anak ng construction worker at part-time mananahi si Jean. Bagamat hindi raw ipinaramdam sa kanya ng kanyang mga magulang ang hirap ng buhay, alam daw niyang madalas rin silang kinakapos. Inaano namin sa kanya na yung kita naming mag-asawa is kung hanggang saan lang yung kaya namin i-provide talaga, na may mga inuuna kami na kailangan. Dahil sila mismo hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pinangarap ng mga magulang ni Jean na basagin ang siklo ng kahirapan at maipag-graduate ang kanilang 2 anak. Pero sadyang kulang ang kanilang kita. Siyempre gusto niya din na makapagtapos, kasi lalo na nakikita niya na sa aming mga magulang niya na hindi namin natapos yung pag-aaral namin. Gusto niya rin na may mabago din sa buhay niya, na dapat makapagtapos rin siya. Sinabi ko sa kanya na kung gusto mong makapagtapos, ang pag-asa mo lang talaga mag-apply ka ng scholarship.
Para nga raw silang nabunutan ng tinik nang malamang pasado sa scholarship si Jean. Iniisip ko na kagad sa kanya, wow, magkano itutulong nila? Parang more or less 100,000 sa isang taon. Ang laking tulong nun sa amin kasi hindi namin yun kikitain kahit dalawa kami kumikitang mag-asawa. Hindi namin yun maipoprovide. Dahil sa nakuhang scholarship, malapit nang makapagtapos ng kolehiyo si Jean. Nakakuha rin siya ng part-time job tuwing bakasyon na malaking tulong sa kanilang pamilya. Pag wala po kaming mga pasok, ganun, nag-offer din po sila ng part-time jobs para sa mga students. Pati sa ganito po sa internship, ganyan, meron din po silang ino-offer. Meron din silang mga pinopost na pwedeng pagtrabahuan ng mga dating scholar. And yung scholar pa din po ngayon na pwede nilang applyan ng mga trabaho. Na connected po pa din sa SM. Ang mga bago rin dito sa programang ito ay of course itong pinag-iigi namin scholarship to employment na program na gusto talaga namin i-connect itong mga graduates natin, scholars, dito sa provide opportunities para sa kanila through the SM companies. Nabibigyan natin ng iba't ibang job opportunities itong mga graduates. Being with SM Foundation for 20 years now, nakikita ko paano sila nakakabalik. So, ang dami ko nang naririnig ng mga scholars na, ma'am, nakapaaral na ako ng 4 na bata, or parang automatic na dahil dun sa tulong na natanggap nila, madali sa kanila na makapagbigay or makatulong. Ito na marahil ang tunay na kapangyarihan ng edukasyon. Ang mabigyan ng pag-asa ang bawat batang nangangarap, ang bawat magulang na nagsasakripisyo, at ang bawat pamilyang nagnanais baguhin ang kapalaran ng kanilang susunod na henerasyon. Sobra-sobra po talaga yung pasasalamat ko sa SM Foundation. Gusto ko talagang pumasok sa SM. Nasasama ako sa paghahanap ng scholars, pag-interview sa kanila, ganyan bagay para makabawi naman po sa tulong nila sa akin. I'm very, very proud. Pag nababanggit, syempre pag sabanggit po yung SM Scholar, tapos nalalaman po nila na SM Scholar ako, sabi nila, ay wow, syempre pa parang mataas yun, oo, SM Scholar ako. Sa likod ng bawat programa ay isang muka, isang kwento. Ang pribadong sektor sa pamamagitan ng tunay na malasakit at makabagong solusyon ay hindi lang nagbibigay ng tulong. Nagbibigay ito ng dignidad, direksyon at pag-asa. Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabubuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong comments, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.